Good morning. Morning po, Sister Jasmine. Pakishare po yung ating video para abot po yung iba na mas mabilis. Good morning po, Sister Ria Pardo. Tayo po'y magsimula. Punin natin ang Panginoon. Good morning, Brother Anjo. Nawa ay sama-sama tayo mag-aaral ng salita ng Diyos mula umpisa. Samahan niyo po ako mula umpisa hanggang sa pagtatapos nito. Po'y isang maikling bagay lamang na para sa Panginoon. Purihin natin ang Diyos. Sa umaga pong ito, tayo'y nandito nga pala sa Insight, Preaching the Word of God as it is, no? Ang layunin po ng gawain ito ay matulungan ang bawat isa na maunawaan ang kabuuan ng Biblia. Magsama-samang mabasa ito at bawat isa sa atin ay matuto kung ano ang nilalaman ng salita ng Diyos at magabayan tayo nito sa buong araw ng ating buhay. Good morning, Brother Dave. Sige po, samahan niyo ako sandali sa pag-awit. Just want to praise you. Lift my hand and say, I love you. You are everything to me. I exalt your holy name. Purihin po ang Panginoon. Good morning, Sister Jessica. Good morning, Brother Aaron. Sino po ba? Good morning po sa inyo. Tayo po'y magbabasa ng salita ng Diyos. At pagkatapos po ay mananalangin tayo after natin mabasa ang salita ng Diyos. Good morning, Sister Bernadette Galsote. Mga kapatid, ang babasahin natin ngayon ay chapter 7 ng Acts o ng Gawa. No? Mahaba-haba po ito, kaya antabayanan niyo po yung ating pagbasa. Kagaya ng aking sinabi, hindi po tayo bumabasa dito ng paisa-isa na verse, kundi buong chapter ang binabasa natin. Kasi ang unang layunin ng
insight ay matulungan ang mga anak ng Diyos na mabasa ng buo ang Biblia. Kasi alam niyo naman sa panahon ngayon talagang hirap na magawa ng mga tao na makapagbasa ng salita ng Diyos. At isa ito sa layunin ng Door of Faith Pandi at ng programa ng Insight na matulungan ng bawat isa sa atin. No? Makikinig lang po kayo, basahin natin simula umpisa hanggang sa tapos ng chapter na ito. No? Para maintindihan po mabuti. Kagaya ng babasahin natin, ito kasi ay pangangaral ni Esteban at pinangaral niya ito sa mga Hintil, kinuwento sa mga kanyang audience kung ano yung buong kwento simula ng tinawag si Abraham. Nandito nakasulat yun kung paano isinasalaysay nila yung kwento ng Biblia. Kailangan maintindihan talaga natin ito. Kahit tayo ng mga bagong mananampalataya, no, na umaasa sa mga salita ng Diyos, mabasa natin ito para may background tayo sa simula. Sabi dito, Gawa chapter 7, may mga Bible kayo, samahan niyo po ako. At kung kayo may nais ipapanalangin, maaari niyong type dyan sa inyong mga cellphone para mabasa ko kung ano yung gusto ninyong ipanalangin para sa inyo. No? At i-share niyo din po ito. Ganito po sinabi ng pinakapunong pari, totoo ba ang mga bagay na ito? At sumagot sa Esteban at mga Ginoo, mga kapatid at mga magulang, makinig kayo. Ang Diyos ng kaluwalhatian ay nagsalita kay Abraham na ating ama. Noong siya ay nasa Mesopotamia, bago siya nanirahan sa Haran. Sinabi sa kanya, iwan mo ang iyong lupain at ang iyong mga kamag-anak at pumunta ka sa lupain, ipapakita ko sa iyo. Nang magkagayoy umalis siya sa lupain ng mga Kaldeyo at nanirahan sa Haran. At mula noon, pagkamatay ng kanyang ama, ay inilipat siya ng Diyos sa lupain na inyong tinitirhan ngayon. Hindi siya binigyan ng anuman doon bilang mana. Kahit man lamang isang hakbang na lupa, subalit pinangakong ibibigay iyon sa kanya bilang ari-arian niya at sa kanyang mga anak na sumunod sa kanya bagaman wala pa siyang anak. Ganito ang sabi ng Diyos na ang kanyang binhi ay maninirahan sa lupain ng iba at sila'y magiging alipin nila at sabihin at aapihin ng 400 taon. Tang bansang aalipin sa kanila ay aking hahatulan, sabi ng Diyos. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ay lalabas sila at sasambahin nila ako sa daong ito. Pagkatapos ay binigay niya sa kanya ang tipan ng pagtuturi. Kahit si Abraham ay naging ama ni Isaac at ito'y naging ama ni Jacob at si Jacob ng 12 patriarka. Ang mga patriarka dahil sa inggit kay Jose ay pinagbili siya sa Ehipto, ngunit ang Diyos ay kasama niya. Siya ay niligtas sa lahat ng kanyang kapighatian at binigyan siya ng biyaya at karunungan sa harapan ng Paraon na hari ng Ehipto. At kanyang pinili siya upang mamahala sa Ehipto
at sa buong bahay niya. Dumating noon ang taguto sa buong Ehipto at sa Kanaan at nagkaroon ng malaking kahirapan at walang matagpuang pagkain ang ating mga ninuno. Ngunit nang mabalitaan ni Jacob na may trigo sa Ehipto, sinugod niyang una ang ating mga ninuno. At sa ikalawang pagdalaw ay nagpakilala si Jose sa kanyang mga kapatid at nakilala ng Paraon ang pamilya ni Jose. Pagkatapos ay nagsugo si Jose, inayayahan niya si Jacob, kanyang ama at ang lahat niyang mag-anak na 75 katao. Kaya nagtungo si Jacob sa Ehipto, doon ay namatay siya at ang ating mga ninuno. Siya'y binalik sa Sikem at inilagay sa libingang binili ni Abraham sa halaga ng pilak mula sa mga anak ni Hamor sa Sikem. Ngunit nang nalapit na ang panahong pinangako ng Diyos kay Abraham, ating sambayanan ay lumago at dumami sa Ehipto. Hanggang sa lumitaw, good morning, Janine. Hanggang sa lumitaw ang isang hari sa Ehipto na hindi nakilala si Jose. Pinagsamantalahan nito ang ating bansa at pinilit ang ating mga ninuno na itapon ang kanilang mga sanggol upang mamatay ang mga iyon. Nang panahon ito, si Moises ay pinanganak at siya ay kasiyasiya sa Diyos sa inalagaan ng 3 buwan sa bahay ng kanyang ama. Nang siya'y itapon, inampun siya ng anak na babae ng Paraon at siya'y inalagaan gaya ng sariling anak niya. Tinuruan si Moises sa lahat ng karunungan ng mga Ehipsyo at siya ay makapangyarihan sa kanyang mga salita at mga gawa. Nang siya'y 40 taong gulang na, naisipan niyang dalawin ang kanyang mga kapatid na mga anak ni Israel. Nang makita niya na ang isa sa kanila ay pinahihirapan, kanyang ipinagtanggol at pinagiganti ang inaapi sa pamagitan ng pagpatay sa Ehipsyo. Noon ay inisip niya na nauunawaan ng kanyang mga kababayan na ibinigay ng Diyos sa kanila ang kaligtasan sa pamagitan niya, ngunit hindi nila naunawaan. Nang sumunod na araw, lumapit siya sa kanila, samantalang sila'y nag-aaway at ibig sana niyang sila'y pagkasunduin na sinasabi, mga Ginoo kayo magkakapatid, bakit kayo nag-aaway? Ngunit tinulak siya ng nanakit sa kanyang kapwa at sinabi, sino ang naglagay sa iyo na pinuno at hukom sa amin? Ibig mo ba akong patayin gaya ng pagpatay mo kahapon sa Ehipsyo? Nang marinig niya ito, tumakas si Moises at naging dayuhan sa lupain ng Midyan, kung saan siya ay naging ama ng 2 lalaki. Nang lumipas ang 40 taon, nagpakita sa kanya ang isang anghel sa ilang ng bundok ng Sinai, sa ningas ng apoy, sa isang mahabang punong kahoy. Nang makita ito ni Moises, namangha siya sa tanawin at sa kanyang paglapit upang tingnan, ay dumating ang tinig ng Panginoon. Ako ang Diyos ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham at ni Isaac at ni Jacob. Nanginig si Moises at hindi nangahas tumingin. Good morning, Sister Bernice. At sinabi sa kanya ng Panginoon, alisin mo ang mga sandalyas sa iyong mga paa sapagkat ang dakong kinatatayuan mo ay lupang banal. Ulitin ko po Gawa chapter 7, verse 1 to 60. Mahaba-haba po, kaya
Antabayanan niyo po ako. Totoong nakita ko, verse 34. Totoong nakita ko ang kaapihan ng aking bayang nasa Ehipto at narinig ko ang kanilang daing. At ako'y bumaba upang sila'y iligtas. Ngayoy, lumapit ka, susuguin kita sa Ehipto. Ang Moises na ito, na kanilang itinakwil na sinasabi, sino ang sa inyo'y maglalagay na pinuno at tukom? Ang siyang sinugo ng Diyos na maging pinuno at tagapagligtas sa pamagitan ng anghel na sa kanya'y nagpakita sa mababang punong kahoy. Siya'y pinunahan ng taong ito nang siya'y gumawa ng mga kababalaghan at mga tanda sa Ehipto at sa dagat na pula at sa loob ng 40 taon. Ito ang Moises na nagsabi sa mga anak ni Israel, pipili para sa inyo ang Diyos ng isang propeta mula sa iyong mga kapatid, gaya ng pagpili niya sa akin. Ito yaong naroon sa kapulungan sa ilang nakasama ng anghel na nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinai at kasama ang ating mga ninuno. Tumanggap siya ng mga buhay na aral upang ibigay sa atin. Ayaw sumunod sa kanya ng ating mga ninuno, kundi siya'y kanilang itinakwil at sa kanilang mga puso'y bumalik sila sa Ehipto. Na sinasabi kay Aaron, igawa mo kami ng mga Diyos na mangunguna sa amin sapagkat tungkol dito kay Moises na naglabas sa amin sa lupain ng Ehipto ay hindi namin nalalaman kung ano ang nangyari sa kanya. Kumuha sila ng mga araw na iyon ng isang guya at naghandog ng alay sa Diyos-Diyosan at nagsaya sa mga gawa ng kanilang mga kamay. Ngunit iliwan sila ng Diyos at sila'y pinabayaang sumamba sa hukbo ng langit gaya ng nasusulat sa aklat ng mga propeta. Inaalayan ba ninyo ako ng mga hayop na pinatay at handog na 40 taon sa ilang o angkan ni Israel? Dinala ninyo ang tabernakulo ni Moloch at ang bituin ng Diyos ninyong si Repam. Ang mga larawan ginawa ninyo upang inyong sambahin at itatapon ko kayo sa dako paroon ng Babylonia. 44. Nasa ating mga ninuno sa ilang ang tabernakulo ng patuto ayon sa itinakda ng nagsalita kay Moises na kanyang gawin alinsunod sa anyo ng kanyang nakita. Dinala rin ito ng ating mga ninuno na kasama ni Josue nang kanilang sakupin ang mga bansa na pinalayas ng Diyos sa harapan ng ating mga ninuno. Ito ay nanatili roon hanggang sa mga araw ni David na nakatagpo ng biyaya sa paningin ng Diyos at tumingin makatagpo ng isang tahanang ukol sa Diyos ni Jacob. Balit si Solomon ang nagtayo ng bahay para sa kanya. Gayunmay ang kataas-taasan na hindi nanirahan sa mga bahay na gawa ng kamay, gaya ng sinabi ng propeta. Good morning, Sir Jenny Valderrama. Ang langit ang aking luklukan at ang lupa ang tuntungan ng aking mga paa. Anong uri ng bayang itatayo ninyo para sa akin, sabi ng Panginoon? O anong dako ang aking pahingahan? Hindi ba ang aking mga kamay ang gumawa ng lahat ng mga bagay na ito? Kayong matitigas ang ulo at hindi tuli ang puso't mga tainga, kayo'y laging sumasalungat sa Espiritu Santo. Kung anong ginagawa ng inyong mga ninuno ay gayon ang ginagawa ninyo. Alin sa mga propeta ang hindi inusig ng inyong mga ninuno? Kanilang pinatay ang mga nagpahayag noong una tungkol sa pagdating ng matuwid at ngayon kayo naging kanyang mga tagapagkanulo at mamamatay tao. Kayo ang tumanggap ng kautusan ayon sa pangangasiwa ng mga anghel at hindi ninyo ito tinupad.
Nang marinig nila ang mga bagay nito, sila ay nagalit at nagalit ang kanilang mga ngipin laban kay Esteban. Ngunit siya, palibhas ay puspos ng Espiritu Santo, ay tumitig sa langit at nakita niya ang kalwalhatian ng Diyos at si Jesus na nakatayo sa kanan ng Diyos. Sinabi niya, tingnan ninyo, nakita kong bukas ang mga langit at ang mga anak ng tao na nakatitig sa kanan ng Diyos. Ngunit sila ay nagtakip ng kanilang mga tainga at sumigaw ng malakas at sama-sama sinugod siya. Siya'y kanilang kinaladkad sa labas ng lungsod at pinagbabato at inilagay ng mga saksi ang kanilang mga damit sa paanan ng isang binata na ang pangalan ay Saulo. Habang pinagbabato nila si Esteban, ay nanalangin siya, Panginoong Hesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Siya lumuhod at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag mo silang papanagutin sa kasalanan ito. Pagkasabi niya nito ay namatay siya. Purihin po ang Diyos. Good morning, Sister Roxanne. Pastor Marcel, good morning po. Purihin ang Diyos, samahan niyo po ako sa pagbubulay-bulay ang kanyang mga salita. Yung pong aking binasa ay mahaba mula verse 1 hanggang 16 ng chapter 7 ng Gawa. Ito po ay ikinuwento ni Esteban. Simula nung si Esteban ay mapili bilang isa sa mga manggagawa ng mga alagad noong araw. Si Esteban ay napuspos ng Banal na Espiritu, kaya ipinapahayag niya ang salita ng Diyos ng may katapangan at may karunungan. Walang makatalo sa kanya nung panahon na yon na kanyang ginagawa. Kaya dahil sa kanyang paghahayag, kino-question siya ng mga tao, mga saserdote, at mga nakatataas na may katungkulan noon sa lipunan. Pero sa kabila ng kanyang mga kinakaharap ng mga tao, hindi siya nagkakaroon ng panlulumo sa paghahayag, kundi matapang niyang pinapahayag ang salita ng Diyos. Sa pagkakataong ito, ikinuwento niya ng buo kung ano ang pinagdaanan ng kanyang mga lahi. Kasi lumilipas ang mga panahon, nagkakaroon po ng generational gap na parang ang dating ay nalilimutan na ng bansang Israel yung kanilang pagkatawag kung bakit sila naging bayan ng Diyos. Nakalimutan na nila na simula sa pangako ng Diyos kay Abraham, good morning Sister Helen, mula doon sa pangako ng Diyos kay Abraham, hanggang sa kasalukuyan noon na si Esteban ay nangaral, nalimutan na ng mga Israel yung kwento nila. Kaya nga, mga kapatid, ang pagbabasa ng Biblia ay napaka-importante. Kasi malilimutan talaga ng tao paglipas ng mga panahon kung ano yung simulain. Kaya po tayo na mga anak ng Diyos, may obligasyon po tayo na napaka-laki. Una ay ang paglingkuran ng Diyos. Una ay ang maglingkod sa Kanya, tanggapin siya, ang Panginoong Hesus, bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Ngunit hindi po doon yun natatapos, kasi kapag ang isang makabagong mga tao ngayon na walang naiintindihan sa kwento ng Biblia, ay tatanggap sa Panginoong Hesus, pero hindi mauunawaan ang kwento kung paano nagsimula ang lahat. Nahihirapan ang mga tao na unawain kung bakit man niya ginagawa yung mga ganitong bagay. Kasi may palatuntunan po ang Diyos. Merong mga bagay na gusto niyang ipagawa sa kanyang mga anak. Ngayon, kung ang isang bagong tumanggap sa Panginoong Hesus, hindi naman magsisimulang basahin ang salita ng Diyos, magtataka siya sa mga bagay-bagay na ipasusunod sa Kanya. Sa loob po ng simbahan,
ay may mga patakaran na ipinagagawa ang Diyos. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Halimbawa sa pananamit. Halimbawa sa pagkilos at tamang pagsasalita. Halimbawa sa pagdalo. Halimbawa sa mga bagay na ipinagagawa at ipinatutupad mula sa salita ng Diyos. Mahihirapan po ang isang bagong Kristiyano o isang bagong tanggap na mananampalataya na sumunod sa mga bagay na ipinasusunod sa kanya. Kapag hindi niya naintindihan kung ano yung simulain at mga pinagmulan nito. Mahihirapan siya, mabibigatan siya. Parang ang magiging dating, parang masasakal siya. Parang sasabihin niya, si pastor naman, ang daming sinasabi, ang daming iniaaral, ang daming ipinasusunod. Parang ang dating tuloy ay nasasakal ang bawat isa. Nahihirapan, nasasagi yung mga buhay nila. Kaya pag nasagi ang buhay ng isang tao sa magitan ng salita ng Diyos, umaalis na lang sa church kasi hindi nila kayang tanggapin yung salita. Parang ang dating pinatatamaan ng isang tao kapag nakarinig ng mensahe sa pulpito, nagugulat ang isang tao, ba't parang alam nito ang kwento ko, nasasaktan sila. Hanggang sa dumating sa punto na pag hindi na makaya, ang ginagawang paraan ay yung umalis na lang sa church at huwag na lang sumamba. At mangangatwira na lang, nasa bahay na lang, total mananalangin, doon na lang makikinig sa mga radyo o sa TV ng mga kagaya ng pananampalataya pa tungkol sa Panginoong Hesus. Ganun po ang nagiging resulta ng mga tao na may mga kakulangan sa kanilang mga sarili. Mga kapatid, kaya binabuti ng Diyos. Patawad po, hindi tayo nakapanalangin. Binabuti ng Diyos na mabasa natin yung kanyang mga salita. Ang kagustuhan ng Diyos ay maintindihan ang kabuuan ng kwento. Simula ng kanyang itinatag ang sanlibutan hanggang sa tawagin niya ang kanyang bayan. At tayo na mga panibagong bayan ng Diyos, ang mga born again, ay tinawag niya para maintindihan ang kanyang mga salita. Kaya pinakamaganda mga kapatid, basahin natin ang salita ng Diyos. Nang sa ganong paraan, naiintindihan natin kung ano yung nilalakaran natin. Magpasa hanggang ngayon, napakarami pa rin yung nagko-question sa mga bagay na ipinatutupad sa loob ng iglesia, sa loob ng church. Kung paano nagiging ang akala ng mga tao ay napakahigpit ng mga namumuno. Na minsan yung iba namang namumuno ay natatakot ng ipangaral yung katotohanan ng Biblia. Kasi naakala nila na dahil parang nabibigatan ng mga mananampalataya, niluluwagan naman nila. At nagkakaroon tuloy ng pagko-compromise ang mga tao na hindi na sundin ang salita ng Diyos. Kagaya din ng mga Israelita. Paglipas ng mga panahon, nakakalimutan na nila yung kwento ng kanilang mga ninuno. Kaya hindi nila masunod kung ano yung pinatutupad ng Panginoon. Nagagalit sila, kagaya nga ni Esteban. Nung ipinangaral niya ang salita ng Diyos, imbis na maunawaan siya, nagalit pa sa kanya at pinagpapatay siya. Pinagbabato at pinatay. No? Pero purihin ang Panginoon dahil sa kanyang tapang na ibinigay ng banal na Espiritu. Nagsimula at nag-ugat ang isang mas malawak na kampanya ng Diyos para maipahayag ang kanyang mga panukalat salita. Dahil nung siya'y namatay, si Saul na kung tawagin noon ay Saul,
na siyang naging Pablo sa Lumaon ay nagpasimula ng malakihang kampanya para sa salita ng Diyos. Lumawak ito at nakarating sa atin. Kaya purihin ng Diyos sa mga sinuuna nating mga ninuno, no? Gaya ni Esteban, na nagkaroon ng tapang at lakas ng loob na ipahayag ang salita ng Diyos. Kaya nga po ang salita ng Diyos ay buhay na buhay, at nakakarating to hanggang ngayon sa atin, na kahit pilitin nila na wasakin ang salita ng Diyos at huwag nang intindihin, ito'y nagpapatuloy dahil sa pagbabasa natin ito, naintindihan natin yung kwento, kahit na mawasak yung papel o mawala yung salita na yan, yung Biblia, nananatili pa rin yung laman dahil nabasa na natin. Kaya nga po napakahalaga mga kapatid na magbasa ng salita ng Diyos. Para pag dumating ang panahon, kasi yung iba umaasa na lang minsan sa cellphone, doon na lang nila binabasa. O mabilis hanapin, pagka nag-cellphone ka, mabilis hanapin, mabilis pindutin kung ano yung babasahin, ganyan Hindi mo nabubuklatin, pipindutin mo na lang kung ano yung sinabi na salita. Halimbawa, Acts 3:10, bubuksan lang na gano'n, lilitaw na yung verse na naging katamaran na ngayon ng mga tao para magbuklat ng Biblia, kasi pagka kinuha mo yung Biblia, mabigat, hahanapin mo isa-isa, natatamad na ang mga tao, pero huwag natin itong katamaran. Kasi pag nawala yung mga electronics na yan, gadgets na yan, ang Biblia na nasa papel, ang pinakamadali pa rin puntahan para mabasa ito. Ngayon, ang problema, paano kung alisin na yan? Kagaya nga ng mga parating na panahon, nasisira na ang lahat. Dapat nananatili pa rin ang salita ng Diyos. Kaya kung binabasa natin ito, nananatili ito sa ating isipan at sa ating mga puso, hindi na ito makukuha ng kahit sino sa atin. Kasi alam na natin yung kwento. Hindi mo natin kabisado punto por punto o verse by verse ang kanyang salita. Pero dahil nabasa na natin ito ng paulit-ulit, nananatili ito at ipinaaalala ng banal na Espiritu sa atin yung mga nabasa natin. Mga kapatid, tandaan ninyo, pasama na ang panahon. Kung mapapansin nga ninyo, ang Israel ngayon ay ginigera na naman ng Iran at hindi sila tumitigil na gibain ito. Sa kabila ng mga bagay na yan, ang Israel ay sinasamahan ng Diyos. Bagamat ang Israel ay patuloy na tumatalikod sa Panginoong Hesus, hindi nila kinikilala ang Panginoong Hesus na kanilang Mesyas. Kaya nga paulit-ulit na gusto ng Diyos na mabasa ang kanyang mga salita para maintindihan nila kung ano yung kanilang pinagmulan. Actually mga kapatid, nalimutan na ng mga Israelita ang kanilang pinagmulan at nakakalimutan na nila si Jesus Christ na nagmula sa kanila na kanilang Mesyas. Kahit tanungin sila, may mga taong nagtatanong, sa social experiment na lumalabas, tinatanong yung mga Israelita kung kilala nila si Jesus. Napakarami po sa mga makabagong lahi ng Israelita ang tinatanong, hindi na nila alam at di na nila kilala si Jesus Christ. Nakakalungkot po yun. Kaya ang solusyon po para sa isang bagay tungkol sa Diyos na huwag natin siyang makalimutan ng mga kapatid ay yung basahin natin paulit-ulit yung Biblia. Kaya nga po ito yung aking advokasya, pero ito naman ay patuloy na kinakatamaran ng marami.
Maging nasa loob na ng church, umaasa na lang sa makipapakinggan nila. Ayaw na umasa sa bawat bagay na maririnig. Kundi ayaw nang mabasa ito. No? Gusto na mapakinggan na lang. Kaya napakadaling mamanipula ng tao po ngayon. Dahil umaasa na lang sa pakinig ang bawat isa. Hindi na umaasa sa tunay na pure word of God na ang salita ng Diyos. Ayaw na nilang basahin. Umaasa na lang sila sa katalinuhan ng tao na pag narinig ang napakaganda at parang matamis na bagay sa kanilang pandinig, parang naaaliw na yung kanilang mga puso. Pero mga kapatid, may mas malalim pang katotohanan. At ang lalim ng katotohanan na yon ay nakapaloob sa Biblia na kailangan kumilos ka, basahin mo para mas maintindihan mo. Para yung sumasakop sa iyong isip, sa iyong puso ng mga bagay na nagiging dahilan para maging kampante na lang ang isang tao. Pag binasa niya ang Biblia, nabubuksan siyang mabuti. Nakakalaya siya. Napapatunayan niya na yung mga bagay na pinagagawa niya ay nagiging mali pala sa mata ng Diyos. At dahil nalaman natin ang katotohanan sa pagbabasa, nakakalaya tayo, naaalisan natin yon. Pero kung di natin ito binabasa, nakikinig lang tayo, pagbabasihan lang natin yung sinabi, yung nagsalita, minsan ay natatakot, nagko-compromise, na huwag masaktan sa pamagitan ng salita ng Diyos yung tagapakinig. Kasi pagka nalaman ng tagapakinig yung bigat ng salita, yung purity ng salita, nasasaktan siya, hindi natatagalan ng tao, umaalis. Kaya ang nangyayari, imbis na umunti ang mananampalataya, imbis na dumami ay umuunti ang mga mananampalataya. Pero kung babasahin mo ang salita ng Diyos, mga kapatid, kahit kukunti na lang tayo ng mga nagbabasa ng Biblia, purihin ng Diyos dahil alam mo ang iyong gagawin, mas nakakasiguro ka na mapapasama sa mga matuwid, mapapasama sa mga tunay na kukunin ng Diyos sa kanyang kaharian. Mga kapatid, no? Haba nung binasa natin, hindi ko nga alam kung yung iba ay nakinig sa pagbabasa na yon. Pero ang totoo, ginagawa ko ito para masupil yung sarili na mapagtiyagaan natin na mabasa ang salita ng Diyos. Totoo po, nakakatamad na. Nakakatamad sa panahon ngayon na mag-aral ng salita ng Diyos, makinig ng salita ng Diyos. Ang pakiramdam ng tao, paulit-ulit na lang ang mensahe. Pero yun ang motibo ng Diyos na yung paulit-ulit na yun ay manatili sa puso ng bawat isa. Kaya kung ikaw na nakikinig at magpahanggang ngayon ay hindi nagbibigay at hindi naglalaan ng panahon sa salita ng Diyos, wala pong ibang makikinabang nito kung hindi tayo. Kaya kung hindi mo pa bibigyan ng pansin ang pagbabasa ng salita ng Diyos, sayang po ang panahon ng mga kapatid. Kaya ang hamon ko po pa rin sa inyo, bawat isa, basahin natin ang salita ng Diyos, patuloy tayong manalangin, at yung gawain natin sa loob ng iglesia, huwag nating papabayaan. Mga kapatid, hanggang dito na lamang po. Samahan niyo po ako sa panalangin. Hindi po kayo naglagay ng mga ipapanalangin, kaya ako po'y mananalangin na lang. Tayo po'y pumikit. Panginoon, purihin po kayo. Maraming po salamat sa iyong kabutihan. Patawad po, Panginoon, sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na palagian, Panginoon, na maunawaan ang iyong salita. Tama po kayo, wala po kayong pagkakamali. Lagi po kayong nagpapaalala. Gamitin niyo lamang po kami para patuloy na maging kasangkapan at maipaalala din sa aming mga kapatiran ang katotohanan ng inyong mga salita.
na huwag kaming tamarin sa pagbabasa nito upang hindi kami madaya ng kaaway. Lagaan na, Panginoon, ang pangangaral ng iyong salita. Ang mali lamang, Panginoon, ay ginagamit ng dyablo ang iyong mga salita para madaya ang tao. Kaya Lord, tulungan mo po kami na magkaroon talaga ng pitak sa aming puso, na maging obligasyon namin na masuri ang inyong mga salita upang hindi kami maligaw sa mga aral na dumadating sa panahong ito. Huwag kami makinig lamang, kundi basahin pa namin mabuti ang salita ninyo. Tulungan niyo po ang bawat isang anak ninyo na nakarinig nito. Mahamon sila na magkaroon sila ng sipag at tiyaga na mabasa ang iyong salita ng Diyos, na iyong salita, na huwag nilang asahan, Panginoon, ang kanilang mga sarili, kundi mas matinding asahan ang iyong mga salita sa magitan ng inyong Biblia. Tulungan niyo po ang bawat isa. Maraming salamat po. Idako niyo po sa inyong bahay-sambahan ang inyong mga anak, ang mga hindi pa nagbibigay ng panahon. Antigin po ninyo ang puso nila. Kausapin niyo po sila, Panginoon, maglaan ng panahon sa pagsasama-sama at pagtitipon-tipon at pananalangin. Yung mga kapatiran namin na umaasa na lamang tuwing araw ng linggo ay humakbang pang mas malalim patungo sa paglilingkod sa inyo. Sumama sa gawain namin tuwing panalanginan. Maraming po salamat. Purihin po kayo. Po aming dalangin. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Paalala po natin sa bawat isa yung ating mga gawain. Purihin po ang Panginoon.